Pandemic siya and lahat naman 'di ba parang we experienced a lot of anxiety and uncertainty nung pandemic. So, may mga nawawalan ng opportunities ng work and then sabi ko, "Shocks, baka ako na yung next na tanggalin if ever." Kasi siyempre the company has to limit and sabi ko, "What can I do na makakapag-sustain ng mga day-to-day needs ko?" Eh, eto lang yung pera ko ngayon na kaya kong maisugal, kumbaga, na whatever mangyari man, at least hindi naman ako yung sobrang mawawalan talaga. Ito yung kaya kong So, pwedeng, extra money lang yung 6K. yun yung pinaka-extra ko na talaga. Okay. Yes. So, nung pandemic, I'm from Bacolod actually. I transferred to Manila to look for more opportunities. When was this? 2016 ako lumipat to Manila. So I'm working, I've been in corporate. Tapos as a coffee lover, parang treat na siya sa akin or reward na siya sa akin to really get good coffee. And mga masasarap na kape kasi it came with a price, no? And as a young professional, parang mahal sa akin. Napapamahal ako pag gumastos ng 3-in-1, coffee. 3-in-1 muna. Yes. So, nung pandemic, sabi ko, I want to start something na makapag-sustain sa akin. Ito lang yung pera ko. What can I do about this? So, I saw the gap na parang in the coffee industry na wala masyadong nakapag-offer na mura na kape. Tapos, may free delivery pa around Makati that time. And matapang na kape. So, I wanted to offer that. And hindi ko kailangan ng bonggang espresso machine agad. Start lang ako sa coffee maker, tapos condensed milk. Yun yung sinerve ko sa You were the one. Yes. Talaga, as in, Oo. Ikaw yung nagtitimpla. As in, ikaw lang nung nag-start. Yes, wala akong background with coffee. Parang Paano yung ka natuto? Google, yung Google? best friend ko. Yes. Tapos paano mo YouTube. nasabing masarap? May mga pinapa-taste test ako, yung kapatid ko, yung kaibigan ko. So everything was based lang sa taste preference ko muna. But you're also a coffee lover. I am a coffee lover, oo. Pero hindi ako marunong yung mga, talaga, Mga art, technicalities. ganon. Yes, oo. So, I wanna know, ano exactly yung 6,000 pesos? Coffee maker, 800, 600 to 800. Ano lang to? Sa This is the e-commerce lang to. ordinary. Oo, e-commerce, Oo, yes. e-commerce. Kuha ko ng coffee grounds, hindi siya beans kasi wala din akong pang grind, mahal din bumili ng grinder. So mga coffee grounds, tapos kondensada, gatas at sweetener at cups, packaging, yon yung nabuo ng 6,000. What? And then, sino mga una mong customers? Mga office mates, mga ganon. So office mates, tapos nag-post ako sa digital platforms and then pa-konti-konti may nag-order, in-offer ko sila ng free delivery. Kasi mga Pinoy kasi, syempre we value money a lot, no? Tapos pag tumikim tayo ng product, parang ayaw natin masayang yung pera natin. So I want them to try something na not spending too much, especially sa delivery fee kasi naka-work from home madami or mga. Oo, so sabi ko, sige, sacrifice muna ako konti ng kita ko para pa-deliveran ko sila ng kape for them to try it without spending a lot. Kasi yan yung way ko to market it or to get it out there. Yun siya. Pero when you spend for delivery, halos 100 na din yun. Kasi pandemic. So maraming mga kuya na mga racket-racket. Tulungan na lang ngayon. Oo. So ang puhunan ng time na yun, 6,000. How much was your coffee back then? 60 pesos. Wow. 60 pesos. Oh, Oo. kalahati or one-third lang. One-third. lang ng coffee na pwede nating mabili sa mga medyo mas Yes. high-end Oo. na coffee shop. 60 pesos. 60 Tapos pesos. libre pa ang delivery. Masarap pa Oo. yung Stick kape ka lang mo. dati. So ano ka lang nun? Instagram, DMs, gano'n. Yes, oo. Mga community sa And then ikaw lahat yon na sumasagot. Ikaw din na nagtitimplas. It was Wow. just a one-woman production, sabi nga Yes, nila. oo. Grabe. So nung first few days, ilang coffee lang ang ginagawa mo? Mga 5, 10. Madami na yun for Pero me. each parang, uy, may Oo, order ako. oo, Ganun. it matters Ang na. galing. Oo. When did it start to, okay, wait,
kailangan ko ata ng tulong. So there was a time na parang wala akong benta talaga. So yung mga 10 wala na, 0 na. Kasi syempre lahat ng mga kakilala mo nakapag-try na. So sabi ko, shucks, papatutuloy ko pa ba to? Kasi parang wala nang bibili. Pero sayang nasimulan ko na Tapos may mga stocks pa ako. So yung husband ko, siya yung into IT siya. So marami din siyang mga facets na na-apply din sa business. So sabi niya, mag-ads ka, ganon. So run ads. So I ran ads online. Tapos doon ako Sugal yun. Oo. So doon ako nakakita ng mga customers, nagde-direct message sila to order. Tapos deliver. Yun. So talagang converge pala talagang. Oo, internet talaga. Internet, yes. pala oo. talaga. So hanggang ngayon ba, importante pa rin yung reliable connectivity sa Oh, business? naman. Yeah. Until now, delivery. Ano pa rin talaga? Mixed na siya. So, nag-shift na rin yung market kasi. Before, 90% online. Ngayon, parang 60-40, 60 walk-in, 40. Pero you use internet still to make sure you manage all 150 na to Yes, oo. So how do you manage 150? Do you still really... Sa'yo lahat yun? Nakakalimutan mo Hindi, na ba may lahat? franchise. May franchisees. Majority are franchisees. Oo. 6,000 din? Pa-franchise na. Oo nga, 6,000 lang. Pwede bang 5? Isa tayo. Pero nakakatuwa naman, di ba? Ano yung parang gusto kong malaman bilang, nangangarap ding mag-business? Ano yung turning point mo at sinabi mo na, I think this will be a lucrative business. Kailangan gawin ko na to ng stall after pandemic na yun, di ba? Oo. So, parang August 2020 siya, online. Tapos na-COVID pa ako, so I have to stop operations pa. So parang, doon ako umisip na parang, itutuloy ko ba to or not? Kasi, nagsimula, may mga bumibili, tapos naudlot kasi wala na, bumili na lahat. But then nag-run ako ng ads. So doon ako nakapag-form ng community na nag-order kay But First Coffee. But then na-COVID ako, so wala akong operations noon. And then, it made me think na, tituloy ko ba ito talaga or not? Ito na naman tayo. But a lot of people were messaging Parang araw-araw maraming mag-message na pwede magpa-deliver ng coffee. And it's more than 10 already, kahit papano. And then, so I used that 14-day quarantine na mag-brainstorm paano ko to i-relaunch ulit, na nawala ako for 14 days. And then, nag-brainstorm ako on that time frame. And then, may mga naipon ako yung 6,000 ko, naging 12,000, naging 18,000, ganon. And then, minaximize ko yung 14 days just to plan na maglalagay ako ng maliit na kiosk. So, sayang din kasi na meron na talagang market. And if hindi ko to itutuloy, sayang yung pinaghirapan mo din kahit paano. Saan yung una? Sa baba ng apartment kung saan ako nagsimula sa home-based brand. Yes, kiosk. Tuloy-tuloy na yun, no? So, kailan nag-open yung yung first full-blown mong branch? Full-blown branch. Siguro nauna pa yung mga franchisees. Really? Yes, yes. So, cart to cart. Tapos co-lease ako sa first 3 branches ko. Kasi nag-iipon pa ako. Yung franchising, hindi siya pumasok sa isip ko. Kontento na ako with the cart alone. Tapos ito na naman, yung nag-inquire na naman if pwede mag-franchise. So sabi ko, sayang Pinag-aralan din. mo rin yun kung paano. Oo. At first, parang ayoko na ng challenge pa. But then, inisip ko na, itong mga franchisees ito din sila yung parang kagaya ko, naghahanap din yung magiging, day one of your balang araw. Sabi ko, sige, there's an opportunity. We've received thousands of inquiries, ha? Wow. So, that's something na hindi ko din kaya mapalipas. So, pinag-aralan ko. And then, yun yung naging growth engine namin, yung franchising. So, I had to save up muna bago kami talaga magpagawa ng mas okay na branch compared to co-leased and kiosk spaces. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to.
Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.